Hello! Kumusta po kayo? Muli mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, at sa mga taga-subaybay ng ating programa na Free Online Values Formation Lessons. Nawa, kayong lahat, ang bawat isa sa inyo ay nasa maayos at nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Ayan. So, tayo po ay magpatuloy sa atin pong pag-aaral ngayon. Last day po ngayon, Thursday. Ang lesson po natin ay last day ng ating lesson 8. At ngayon po ay August Thursday, no? 19. Ano? Yan. Okay. So, August 19, 2021. At ito po ang atin pong kapahingahan at higit pa. Okay. So, bago po tayo magpatuloy, ay paki-subscribe po ang ating YouTube channel na 3 Angels Community Services. Ano po? Kung hindi pa po na kayo nakapag-subscribe, ay paki-subscribe po at paki-click yung notification bell at paki-share sa inyong mga kaibigan para marami po ang makakaalam o matututo sa mga atin pong lesson para po sa atin pong values formation. Yan. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay magkaroon ng opening prayer. Okay? So, manalangin po tayo. Mapagpala, mapagdakila at mahabaging Diyos na aming Ama na nandyan sa kataas-taasan sa mga langit. Panginoon, sa oras po na ito, amin pong hinihiling, amin pong pinapasalamatan ang inyo pong panahon na ibinigay sa amin. At ngayon po ay makapagpatuloy kami sa amin pong pag-aaral ng mga mahalagang leksyon na inyo pong nais na ituturo sa amin. Nais po namin na anyayahan ng iyong banal na Espiritu na siyang mangunguna sa bawat isa sa amin upang kami po ay makaunawa at may sa puso namin ang lahat ng aming mapapakinggan ngayon pong sa mga oras na ito. Salamat po sa pagdinig sa panalangin. Ipagpatawad niyo po ang aming mga pagkakasala laban sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Okay. So, August 19, 2021, ang atin pong kapahingahan at higit pa. Yan. So, kahapon, Wednesday, na pag-alaman natin yun si Elias, ano po? Si Elias sa pagpapatuloy, mga kaibigan, mga kapatid, alam ng Diyos na ang lahat ng pagtakbo ay nakapagod kay Elias. Yan, imagine, natagal niyang tumatakbo at yung takbo na may kaba, sa takot at sa konsensya ay talaga pong na-depress. Ano po itong si Elias, si Propeta Elias. Alam ng Diyos na higit sa pagiging pisikal na pagod, si Elias ay emotional na pagod at dala-dala ay isang katakot-takot na pasan ng sala. Yan, dala-dala niya. Konsensya. Halos mas matindi po itong konsensya, mga kaibigan, mga kapatid, kapag ito po ang tumama sa atin kapag may nagawa po tayong pagkakamali. Ano po? Gaya ng gagawin ni Jesus para sa paralitiko, maraming taon na ang lumipas, malinis na binura ng Diyos ang talaan at nagbigay ng kapahingahan para kay Elias. So, ito kasing pangyayari ni Elias ay taon-taon pa, maraming taon pa ang lilipas. Ito yung gagawin din ng Panginoon Hesus doon sa paralitiko, yung nauna na nating pag-aralan. Ano po? Kasi nauna po si Elias eh. So, nagbigay ang Diyos ng kapahingahan para kay Elias. Sa wakas, makatutulog na siya at makadarama ng kaginhawaan. Amen. Inaasahan natin ito ang magiging katapusan ng kwento. Pero hindi. Ang kapahingahan ng Diyos ay hindi minsanang pangyayari. Ang pagpasok sa kapahingahan ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, take note, ang pagpasok sa kapahingahan ng Diyos ay may kinalaman sa pagpapagaling.
na mabagal na nililimot ang mga negatibong takbo ng pag-iisip at mapangwasak na mga kaugalian. Hindi minamadali ng Diyos ang pagpapagaling. Yan, amen? So ano daw po, ulitin ko, ang kapahingahan ng Diyos ay hindi minsanang pangyayari. Ito ay tuloy-tuloy, proseso. Ano po, hindi po minamadali. Pero mabagal, unti-unting nililimot ang mga negatibo, ang mga pag-iisip na negatibong pag-iisip at mapangwasak na mga kaugalian. Yan, okay? So sa pagpatuloy, basahin po natin ang nakasulat po dyan sa Unang Hari, chapter 19 verses 5 to 8. Saan ngayon pupunta si Elias at bakit? Yan. Okay. So 19, 5 to 8. Ito po yung sinasabi sa Unang Hari, chapter 19 verses 5 to 8. Kung may mga Biblia po kayo, mga kaibigan, ay buksan po ninyo. Sa Unang Hari 19 verses 5 to 8. Sa 5 sabi, at siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy ng inibro. At narito, kinalabit siya ng isang anghel. At sinabi sa kanya, ikaw ay gumising at kumain. Yan. At siya'y tumingin at narito, nasa kanyang ulunan ang isang munting tinapay na luto sa baga. So, niluto sa init, ano po? Isang sarong tubig. Aba. So, kompleto, ano po? At siya'y kumain at uminom at nahiga ulit. Sa 7. At ang anghel ng Panginoon ay nagbalik na ikalawa. At kinalabit siya at sinabi, ikaw ay bumangon at kumain, sapagkat ang paglalakbay ay totoong malayo sa ganang iyo. Verse 8. At siya'y bumangon at kumain at uminom, at siya'y yumaon sa lakas ng pagkain iyon, na 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. Ayan. Okay? So, pagkatapos ng pahinga, tumatakbong muli si Elias, mga kaibigan. Ano po? Ngunit, ngayon, itinama ng Diyos ang direksyon ng pagtakbo niya. Ayan. So, ito ang kagandahan ngayon. Ano po? Di ba, napag-usapan natin kahapon na hanggat hindi po tayo susuko, hindi natin bigyan ng pagkakataon na i-lead tayo ng Panginoon, ipilit pa rin natin ang ating sariling lakas, ay hindi po tayo magagabayan. Ano po? Ang example nga po dyan, ay yun pong nalulunod. Yung nalulunod hanggat nalitong-lito siya kung paano niya mailigtas ang kanyang sarili, pati yung lifeguard ay kaya niyang lunurin. Kaya ang gagawin ng lifeguard, hayaan lang muna na mawala na siya ng malay. Noon pong hindi na kaya ni Elias, nagpahinga siya, doon po nagkaroon ng pagkakataon na tinulungan siya ng Diyos. Ano po? Sa pagtakbo, pagkatapos niyang kumain, uminom ng tubig, nakapagpahinga, takbo na naman siya. Pero itinatama na ng Diyos ang direksyon ng pagtakbo niya. Naunawaan ng Diyos na ang buhay sa makasalanang mundong ito ay maaari at magiging dahilan ng depresyon. Opo mga kapatid, totoo po yan. So, hindi talaga maiwasan na magkaroon ng depresyon. Sobrang pagod, sobrang pag-aalala, no? Sa dami ng gawain, sa dami ng mga deadlines, yan. Naunawaan niya ang silakbo natin na tumakbo, no? Subalit itatama niya ang direksyon ng pagtakbo natin. Yan, yung atin pong natural na gagawin ay tumakbo. Pero sa panahong ito ay itatama niya ang direksyon sa pagtakbo natin. Sa halip na lahat ng mapangwasak sa sarili na mga paraang sinusubukan natin, gusto niyang tumakbo tayo sa Kanya. Amen. Ano po? At kung tayo ay magpasimulang tumakbo sa Kanya, gusto niya tayong turuang pakinggan ang banayad at munti niyang tinig. Ano po? Na magbibigay sa atin ng kapahingahan. Opo, mga kapatid. Sa pagtakbo natin, tinuturuan niya tayo na pakinggan yung kanyang banayad at munting tinig. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng kapahingahan. Ano po? Walang lakas si Elias na bumangon at maglakbay upang katagpuin ang Diyos. Ang Diyos ang naglaan ng lakas
para sa pagtatagpo, at ngayon ang Diyos ay isang mas mabuting kinabukasan. So nakapahinga na si Elias, wala na talaga siyang lakas. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng tinapay at saka tubig. Kaya nagkaroon siya muli ng lakas. Ano po? Physically. Ano po? Kaya, sa pagtatagpo nila, wala siyang lakas, pero binigyan siya ng Panginoon. Kasi suko na siya eh. Kaya binigyan siya ng lakas ng Panginoon. Okay. Samantalang nakahiga si Elias sa ilalim ng kanyang punong kahoy sa Enebro, ay nagnais mamatay. Yan. Yun ang naisip niya. Gusto ko na, kaya ang panalangin niya, Panginoon, kuhanin mo na ang aking buhay sapagkat hindi ako naging mabuti. Mas masama ako kaysa aking mga magulang, sabi niya. Yan. So, sabang siya ay tumigil dun sa puno ng Enebro, na pagod, depressed na depressed, ninais na niyang mamatay. Pinaniwalaan niyang ang mga pinakamabuting araw niya ay tapos na. Ayan. So, ganoon po talaga ang taong depressed. No? Kaya, pero gamutin natin ang ugat ng depression ayon sa ating lesson. So, kung may Biblia kayo, basahin po natin ulit yung ikalawang talata natin pong babasahin ngayon sa ating pag-aaral. Ang Unang Hari 19 verse 15 at 16. Ano po? Unang Hari chapter 19 verse 15 and 16. Sa Unang Hari chapter 19 verses 15 and 16. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay yumaon, bumalik ka sa iyong lakad sa ilang ng Damasco, at pagdating mo ay iyong pahira ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria. Yan, 16. At si Jeho na anak ni Nimsi ay iyong papahira ng langis upang magiging hari sa Israel. Ano pa? At si Eliseo na anak ni Sapat sa Abel Mihula ay iyong papahira ng langis upang maging propeta na kahalili mo. So, meron na siyang may inutos na ang Diyos. Ano po? Ang pagpili ng mga propeta ay hindi po yan gusto ng tao. Hindi lamang yan kagusto ng tao, kung hindi yan ay mga tinawag po yan ng Panginoon. Kaya si Eliseo, matatandaan niyo sa kwento, si Eliseo ang kanya pong pinapuntahan ng Panginoon para pahiran. Ano po? Para maging kapalit niya. Okay. Ikalawang talata. Ikalawang talata ay sa Ikalawang Hari 2:11. Sa Ikalawang Hari ay 2:11, no? Sabi dito, chapter 2 verse 11, at nangyari, samantalang sila ay nagpapatuloy at nagsasalitaan, na narito, napakita ang isang karong apoy, karwahe na apoy, nagpakita sa kanila. At ang mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa, at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Yun, habang nag-uusap sila, ay dumating ang isang karwahe na apoy, at may taga-hinila ng kabayong apoy. At sumakay si Elias doon, at siya po sa pamamagitan ng isang ipo-ipo sumampa sa langit si Elias. Ayan. Okay. So, anong sabi? Alam ng Diyos na mga mas mabubuting araw ang nag-aantay para kay Elias. Yan, meron talagang naghihintay para kay Elias. Ano po? Darating ang kagalingan para sa propeta, samantalang natutunan niyang ayos ang kanyang buhay ayon sa ritmo ng Diyos at tanggapin ang kanyang kapahingahan. Yan. So, ang ating buhay ay ayusin ng Panginoon. Gusto niya na tayo umayon sa kanyang ritmo. Ano? Ang ritmo yung parang timing. Ano po? Anong timing ng Panginoon? Minsan yung timing natin kasi madalas, hindi minsan, yung timing natin talaga ay may diferensya. Ano po? Gusto ng Panginoon na isuko natin yung timing natin at tanggapin natin yung timing ng Panginoon. No? Alam ng Diyos na may mas mabubuti pang araw naghihintay para kay Elias. Pero hindi talaga to alam ni Elias. Ano? Hindi nga niya maisip kasi gusto na nga niyang magpakamatay. Pero ang Panginoon ang higit na nakakaalam sa atin pong kinabukasan. Amen? Darating ang kagalingan, samantalang natutunan niya
na maisaayos ang kanyang buhay ayon sa ritmo ng Diyos. Yan. Mayroon pang mga haring papahiran ng langis at isang pipiliing kahalili niya. Ano? Inutusan pa siya na mag-anoint ng 2 hari at isang kapalit niya. Alam na ng Diyos ang tungkol kay Eliseo, ano po, yung magiging kapalit na Elias, na magiging kasing lapit gaya ng isang anak na lalaki ni Elias. Alam ng Diyos na sa pananampalataya ay muling magpababa ng apoy si Elias mula sa langit para kay Elias. Yan. Para kay Elias, wala nang desperadong kamatayan sa ilalim ng isang punong kahoy ng inibro. Wala na, kundi isang pagsakay sa umaapoy na karwahe tungo sa makalangit na kapahingahan. Yan. So sa pagkatapos po ng ating paghihirap, pakipagpunyagi mga kaibigan, mga kapatid, sa makasalanang sanlibutan na ito, ay may inihanda ang Panginoon. Amen? Na isang makalangit na kapahingahan. Katulad po ni Elias, hindi po siya dumanas ng kamatayan. Kinuha po siyang buhay, mga kaibigan, mga kapatid, at dinala na sa kanyang kapahingahan. Pagkatapos siya ma-depress, na po, nag-isip na gusto nang mamatay. Pagkatapos nun, nung sumuko siya, ay nirescue siya ng Panginoon. At ang Panginoon ang nakakaalam. At ibinigay na nga, iginawad na nga sa kanya ang kapahingahan. Sumakay siya sa karwahing apoy patungo sa makalangit na kapahingahan. So ang tanong, ano po mga kaibigan, sa pagtatapos, anong matutunan natin mula sa kwento ni Elias? Ayan. Tungkol sa kung bakit gaano man kasama ang naramdaman natin, sa kalakasan ng Diyos ay kailangan pa rin nating pagsikapang hindi sumuko. Ayan. So, paano daw? Ano daw ang inyo pong iniisip tungkol sa kwento ni Elias, tungkol sa gaano man kasama ang naramdaman natin, sa kalakasan ng Diyos ay hindi pa rin tayo titigil. Ayan. So, minsan, sa mundong ito talaga pong napakahirap, napakadaming alalahanin, napakadaming iisipin, ano po, napakaraming mga deadline na tatapusin. Ano po, kung minsan hindi lang 'yon. Para 'yon sa may mga trabaho, ay paano naman sa mga walang hanap buhay dahil sa krisis. Ano po? So, 'yun po, ano? Anong matutunan natin mula sa kwento ni Elias? Ay 'yun po ay sagutin niyo lang po sa inyong sa sariling pag-iisip, sapagkat kayo naman ay nanonood mula pa nung pasimula ito, at inyo na pong masasagot yan. Ayan, so okay, so doon po tayo nagtapos muli sa kailan? Sa linggo na po, August 22 na ulit ang ating susunod na video mga kaibigan, sa lesson 9, ano po, sa lesson 9 na po. Pamagat ng lesson 9 ay ang ritmo ng kapahingahan. Ang mga ritmo ng kapahingahan. Apo. So, kung mga kaibigan, mga kapatid, kung pinagpala, na bless po kayo, ano po, sa atin pong ginawang pag-aaral, values formation lesson, ay maari po ba na pakisubscribe ang atin pong Three Angels Community Service YouTube channel, at click ang notification bell at paki-share po itong video. Paki-share sa inyong messenger group, paki-share po sa inyong Facebook timeline, Facebook group, sa Telegram, sa ano pa po, yung link pwede po ninyong i-share sa Telegram, sa Twitter, ano po, sa TikTok. Kaya ba 30 minutes sa TikTok? Yan. So, yan po mga kaibigan, ano po. So maraming salamat, at nawa ang pagpapala ng Diyos ay sa atin sa mga oras na ito, at kita-kita po tayo muli sa linggo. Bye-bye. Sorry. Bago po tayo magtapos, tayo muna ay magkaroon ng closing prayer. Yan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabaging Diyos, Panginoon, salamat po ng marami sa mensahe, sa aral na inyo pong ipinaalam sa amin tungkol po sa kapahingahan sa langit, na sa amin pong pagpapagal, sa amin pong paghihirap, sa amin pagtitiis dito sa mundo na ito, ay meron po kayong hinanda sa bawat isa sa amin. Amin po nawang inaasahan, Panginoon, na sa tulong po ng iyong biyaya at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu,
ay makasurvive po kami, magtagumpay at maangkin ang kapahingahan katulad po na nangyari kay Elias. Amin pong ipinapanalangin ang bawat taga-subaybay, manonood, na inyo pong pagpalain at ingatan sa mga oras na ito, at pagpalain sila, ingatan ang kanila pong mga kalusugan, palakasin ang immune system, protektahan po na ang bawat isa sa infection, at kung meron man pong may sakit ay inyo po nawang pagalingin. At ang aming pong mga kabuhayan ay inyo po nawang pagpalain, makasuporta po nawa sa sa amin pong pang-araw-araw na pangailangan, lalo na sa aming pamilya. At tulungan niyo po kami na makatulong din sa mga nangailangan. At tulungan niyo po kami na makashare din po nitong mga leksyon na inyo pong ipinapaalam sa amin, tinuturo. Salamat po sa pagdinig sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bye-bye at ingat po mga kaibigan, mga kapatid.